Kamusta mga kaibigan? Mula sa bola na hindi na kailangan ng hangin hanggang sa jersey na pwede magpalit ng itsura. At alam nyo ba na meron palang robot na pwede maglaro sa NBA? Ito ang mga advanced technology sa NBA basketball. Simulan natin sa bagong ginawang high-tech na jersey ng NBA. Noong All-Star Tech Summit noong 2019, gusto ni Adam Silver isipin ng mga tagahanga ang isang mundo kung saan ay kailangan mo lang bumili ng isang jersey sa buong buhay mo. Kaya ang NBA Commissioner ay naglabas ng bagong teknolohiya, isang smart jersey na maaari mong palit-palitan ang mga pangalan, numero, maging pati ang mga team na nakasulat sa iyong jersey. Literal na parang Transformers lang magpalit ng itsura ang jersey. Isunod natin ang bagong teknolohiya ng NBA na pwedeng gawing NBA player ang sino man. Oo, tama kayo sa iyong narinig. Noong 2023, inintroduce ni Adam Silver ang nakakabilib na bagong feature na pwede maskan ng sino mang fan ang kanilang sarili. Alright. Para mapasama sa isang laro ng NBA na kung saan ay pwede ka nga rin mag-dunk dito. Paano naman kung sabihin ko sa iyo na pwede ka mag-dribble ng tahimik? Oo, si Dev in the Lab, isang sikat na YouTuber na gumagawa ng mga training videos. Noong 2023, gusto niya gumawa ng isang bagay na magpapabago sa game. Kaya naalala niya ang isang idea noong bata pa siya, noong time na nagpa-practice siya mag-dribble sa loob ng bahay nila. I created a ball for everyone to have access to. It's a silent ball that you can dribble throughout the house and no one would know. Dribbles like a regular basketball too. Same size too, but it doesn't do any damage. I can throw it at a TV, a mirror, nothing. Sa NBA ay normal na ang iba't ibang injury. Pero ang pinaka-common dito ay ang ankle injury. Sa katunayan nga, 18% ng injury sa NBA ay ankle injury. Kaya ang NBA ay kailangan makaisip ng solusyon dito. Kaya ang NBA ay sinuportahan ang company na Better Guards at naglabas ng bagong produkto na safety belt. At ito ay super lightweight ankle brace na makakatulong sa player na maging safe ang kanilang mga paa para hindi ka matapilok. Pero alam mo ba na mayroong basketball court na may presyong $6,500 at ang court na ito ay nakakabilib dahil meron itong built-in TV na maaari mong makita ang stats mo tulad ng ilang beses ka na tumira. Meron din itong on-demand training kasama ang mga professional NBA level trainers. Tapos meron din itong camera na pwede ka makipaglaro sa mga kaibigan mo kahit nasa ang lugar pa sila ng mundo. Ang pinakamaganda dito ay pwede ka manood ng YouTube. Meaning pwede ka manood ng Kinuwento TV habang naglalaro ng basketball. O diba ang lupit? Kung hindi ka pa namangha dyan, tignan naman natin itong bola na to na may sikretong computer pala. Ito ay ang SIQ Smart Basketball. Mukha lang itong ordinaryong bola pero sabi nga don't judge the book by its cover. Dahil ang bolang ito ay isang powerhouse pala sa loob. Pwede mo gamitin ang bolang ito kahit sa ang basketball court. Tapos itatrack nito kung ilang beses ka tumira at ilan ang namintis mo. Mga anggulo kung saan ka tumira. Pati na ang release time. Grabe, may bola ka na, may scoreboard ka pa. Subalit ang bagong teknolohiya ay minsan ay nakakasama pa lalo. Dahil noong 2023, ang NBA ay gusto lalo maengganyo ang mga fans manood ng NBA game. Kaya nag-experiment sila ng drones. Akala nila ay magiging maganda ito para makapag-add ng mga bagong camera angle para sa TV. At noong Celtics Sixers playoffs, unang nilabas ng NBA ang kanilang in-game drone. Pero ang mga fans na nanonood ay nainis sa drone dahil hindi lang nito natatakpan ang kanilang panonood. Napakaingay pa ng tunog nito. Kahit yung mga nanonood sa bahay ay hindi rin ito nagustuhan. Kaya naman binash nilang NBA sa Twitter sa kalagitnaan ng laro.
Kaya naman nag-decide ang NBA na patayin na ang drone nung second half at nagsorry sila kinabukasan. Tapos hindi na nila ginamit ang drone kahit kailan. Ngayon, pag-usapan naman natin ang bagong bola sa NBA na hindi na kailangan ng hangin. Noong 2023, ang Wilson, ang opisyal na gumagawa ng bola sa NBA, ay nag-anunsyo ng isang groundbreaking development na lumikha ng kauna-unahang walang hangin na bola. Dahil doon, ang mga tao ay agad na mangha dito. Dahil kahit hindi mo ito lagyan ng hangin, parang normal na bola pa rin ang pakiramdam dito kapag gamit mo ito. Ibig sabihin, hindi na ito lalambot at hindi mo na kakailanganin magbomba ng bola kahit kailan. Hindi lang yan. Ito ay isang 3D print. Ibig sabihin na mas makakamura ang liga kapag ito ang ginamit. Kaya naman ang NBA gumawa na ng mga hakbang para magamit ito sa kanilang mga laro. Dahil noong 2023 dunk contest, si Kenyon Martin Jr. ang unang player na gumamit nito sa isang kompetisyon. At ang naging resulta ay halo-halo. Una, lumipad ang bola sa kamay niya sa first 2 attempts. At sinabi pa ni Kenyon na madulas ang bola. Pero ang bolang ito ay nasa first stage pa lang. Kaya sana sa mga susunod na mga upgrade nito ay makita na natin na gamitin ng mga players sa laro nila sa NBA. Paano naman kung sabihin ko sa inyo na ang NBA ay gumagamit ng military grade missile technology sa mga laro? Oo, tama kayo sa inyong narinig. Ito ang David Sling, ang Israeli Missile Defense System. Kaya nito matrack at tirahin ng mga missile ng kalaban sa ere. Pero sa totoo lang wala namang gustong pasabugin ng NBA. Pero paano nga ba ito gagamitin sa basketball? Well, ang same technology na nagpapower sa David Sling ay parehong technology na binili ng NBA. Parehong camera, optical sensors at algorithm. Tapos sinet up nila ito sa NBA arena. So ang bawat players, bola, mga referee, bawat fans, kahit anong galaw sa laro ay kaya nitong matrack ng 25 times per second. Kaya nito matrack ang bawat player kung gaano ito kabilis tumakbo, mga tira na ginagawa nila. Basta nangyayari sa court ay natatrack ng NBA. Naging maganda ang resulta nito dahil ang unang 6 na team na gumamit nito ay sila ang nakakuha ng pinakamaraming panalo sa NBA sa nakaraang dekada. Ngayon, pag-usapan na natin ang AI robot na kinakatakutan ng mga NBA players. Oo, noong 2017, ang mga engineer ng Toyota ay gumawa ng isang artificial intelligent robot na sobrang galing na pwedeng palitan ang mga NBA players. Tapos inilabas nila ang una nitong prototype na tinawag nilang si Q, ang 6'3", 165 pounds machine na merong sensors, camera at advanced algorithm. Tapos kaya niya rin makashoot ng free throw. Akalain mo rin bang nagtala ito ng Guinness World Record na nakagawa ng 2020 consecutive free throw? Kaya naman tinawag siyang the robots that shoots 100%. Para may ideya kayo, ang average kasi ng free throw sa NBA ay 78% lang, malayo kay Q. Pero sa totoo lang, si Q ay hindi kaya makapag-dribble, di rin kaya mag-dunk o kaya naman tumira ng 3 points. Pero pagkatapos nila makita na si Q ay naging big hit, ang engineer ng Toyota ay na-realize na pwede pa nila ito i-improve. Kaya naman si Q ay naging 6'10" na, tapos kaya na rin ito makashoot sa 3 points. Nakakakuha pa ng bola mag-isa. Grabe, ang robot ay naging mas mahusay. Sa katunayan nga ay tinalo pa ni Q ang 2 pro player sa isang shooting contest. At noong 2022 naman, isang video ni Q ang inilabas na para itong isang tunay na basketball player. Makikita mo siya na tumatakbo habang nagdi-dribble. Pinapasa ang bola. Tapos tumira pa ito ng free throw. 3 points. Half court shot. At pagkatapos ay nag-celebrate pa. Grabe, ang lupit no? Sa susunod, ano na kaya ang kayang gawin ng robot na ito? Hindi na ako magtataka na dadakdak na ang robot na ito sa mga susunod na taon. Posible nga bang makakita tayo ng kauna-unahang robot na madraft sa NBA?
Kaibigan, iyan ang mga bagong technology sa NBA. Ano ang masasabi nyo rito? Kung nagustuhan mo ang ating video, i-click mo na rin ang mga ito. Salamat!